Pinuna sa pagdinig sa Kamara ang paglobo ng kita ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga diskaya mula 2017 hanggang 2022. Gayunman, wala pa rin pinapangalanan ang mag-asawa kung sino-sino ang kanilang mga nakatransaksyon sa nakaraang administrasyon. May babala naman si Pasig City Mayor Vico Sotto sa mga pahayag ng mga diskaya. Narito po ang aking unang balita. Dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Maanghang ang mga salita ni Pasig City Mayor Vico Sotto laban sa mag-asawang diskaya sa pagdinig ng House Infrastructure Committee. Nakalaban ni Sotto si Sara Diskaya sa pagkaalkalde nitong nakaraang eleksyon at sa Pasig nakabase ang siyam na construction business ng kanilang pamilya. Punto ni Sotto, maging maingat sa mga maririnig mula sa mga diskaya. Sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Obvious naman po, nakasinungalingan ito. Binanggit din ni Sotto na sa pamamagitan ng isang common friend ay nagtangka umano si Curly Diskaya na mag-schedule ng pakikipag-usap sa kanya. Hindi ko alam exactly kasi hindi naman natuloy yung meeting, pero may nabanggit doon na state witness. They have hundreds, if not thousands, of government contracts. Pero, ang pinangalanan lang nila, nasa 26 people. So, paano nila, kung totoo yung sinasabi nila, ano nangyari doon sa hundreds or thousands of other projects? Inusisa ng mga kongresista si Diskaya kung may papangalanan pa siyang mga nakatransaksyon niya. Your Honor, kung okay lang po ba na sa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko. At do I take it na gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? Hindi po, Your Honor. Yes po. Wala na kayong idadagdag o babaguhin dito? Kasi hindi ko po maintindihan. Wala na po. Wala na. Nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala siya. Meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador? Your Honor, wala na po. Ang agad niyang nilinaw ay ang pahayag sa Senado kung saan nabanggit sina dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldi Co at House Speaker Martin Romualdez. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ipinakita naman ni Deputy Speaker Janet Garin na nag-umpisang tumaas sa bilyong piso ang kinita ng mga diskaya mula 2017 hanggang 2022. In fact, in 2022, which is supposed to be the first pandemic recovery year, Mr. Chair, ito dapat yung tinulungan nating makaahon, makabangon ang maliliit na mga negosyante, kaakibat yung ating mga MSMEs, umakyat ang gross, ang revenue from construction, from government ng Diskaya Group to 20.524 billion. Pinansin din ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na lumobo ang kita ni Diskaya noong nakaraang administrasyon. Pero base sa affidavit ni Diskaya, mga kasalukuyang politiko at opisyal ng DPWH lang ang pinangalanan niyang sangkot umano sa katiwalian. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nangihingi sa amin, di pa po. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po, nagpapadyaryo po kami. Sabi ni Diskaya, napilitan lang siyang masangkot sa anomalya para may pagpatuloy ang kanilang hanap buhay.
Pinapaterminate daw kasi ang kanilang mga kontrata kapag hindi sila nagbigay. Nagreklamo raw siya noon kay DPWH Secretary Manuel Bunoan pero tila hindi raw ito pinansin. Awarded ng project, napilitan kang magbigay, pero dahil kung hindi ka magbibigay, ika-cancel ang project. Yes, Your Honor, o right of way problem o di kaya mutual termination po ang mangyayari. Ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bunoan, pero mapapasin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bunoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Kalaunan, sinabi ni Diskaya na may mga nagtangkaring hingian sila ng pera noong nakaraang administrasyon pero hindi raw sila bumigay noon kaya hindi niya ito inilagay sa kanyang affidavit. Sa patuloy na pag-udyok ni Luistro na magbigay siya ng pangalan, may binanggit na pangalan si Diskaya. Director Samson Hebra po. Humihingi ng pera sa inyo. May inuutusan lang po siya na kailangan ay magbigay po at may pinakukuha pero hindi po kami pumayag. Magkano hinihingi? Parang nasa ano po yata yun, parang 10%. Para kanino? Wala pong binanggit sa akin ng mga politiko, basta taas lang. Inamin din niya na sa 18 politikong nauna niya ng pinangalanan, 17 lang ang personal niyang nakaharap. Ibig mo sabihin, lahat inabutan mo ng direkta, pwera lang si Kong Roman Romulo? Hindi po, Your Honor. Yung iba po dyan, nag-usap lang kami. Tapos yung sumunod, mga tao na lang po nila ang pinagbigyan namin. Hindi pinayagan ng komite na direktang tanungin ni Representative Maria Victoria Copilar si Diskaya. Isa si Copilar sa mga pinangalanan ni Diskaya sa kanilang affidavit sa Senado. Bago pa man masaway ng chairman ng komite, sinabi ni Diskaya na ngayon lang sila nagharap ni Copilar. Dahil bitina sa oras, nag-adjourn muna ang pagdinig ng komite. Wala pa silang anunsyo kung kailan ang susunod na pagdinig. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Aabot daw sa ilang bilyong piso ang transaksyon ng binansagang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys sa iba't ibang kasino mula 2023 hanggang 2025. Ayon kay Senador Ping Lacson, ang BGC Boys ay binubuo ni na dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Gayun din sa Department of Public Works and Highways Engineer RJ Domasig at isang Edric San Diego. Sa datos na nakuha ni Lacson mula sa PAGCOR, mahigit 2.1 billion pesos ang cash na pinapalitan nila ng casino chips mula 2023 hanggang 2025. Habang mahigit 2.6 billion pesos na halaga ng chips naman ang kanilang pina-encash. Halos 1 bilyong piso raw ang naipatalo ng BGC Boys sa iba't ibang kasino at malaki rin ang naitalang panalo nila. Ayon kay Lacson, naabot sa 533 million pesos ang napanalunan ng BGC Boys sa isang kasino lang mula August 2023 hanggang April 2024. Pero inaalam niya kung totoong panalo ba ito o isang money laundering scheme. Isinumite na raw ni Lacson sa Anti-Money Laundering Council ang mga nakalap niyang impormasyon. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 1, inamin ni Alcantara na tumataya siya sa kasino kahit ipinagbabawal ito sa mga kawani ng gobyerno. Sa hearing naman itong Lunes, itinanggi ni Hernandez na nagkakasino siya na nagresulta sa kanyang pagkaka-contempt. Sinisikap pang kunin ang pahayag ng iba pang BGC Boys kaugnay nito. Nadiskubre ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na wala ang 3 proyektong idineklara tapos na sa Barangay Apitong sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Sabi ni Dizon, dapat nakatayo na ang 300 million pesos na halaga ng dike at esplanade sa Panggalaan River. Pati ang isang dike na 250 million pesos ang halaga at isa pang dike na may halagang 200 million pesos. Pero ayon sa kapitan ng barangay, walang itinayong mga proyekto roon. Sa Barangay Tagumpay naman, ininspeksyon ni Dizon kasama si Oriental Mindoro Governor Pumerlito Dolor ang isang flood control project na anyay overpriced at substandard. Nasa 2.67 billion pesos ang halaga ng proyekto na hinati-hati sa 7 kontrata. Pinaghatian ito ng 3 contractor, ang SunWest Incorporated, St. Timothy Construction Company at Elite General Contractor and Development Corporation. Wala pang pahayag ang mga naturang contractor. Pag-araw, walang nagbabaon ng sheet piles. Pag gabi, meron.
Consistent, 3 meters. Ang kinatwiran sa akin, may resistance kasi. Kitang-kita nyo naman, buhangin lang. Saan napunta yung 3/4? And then, meron pa doon ganito, pero clearly substandard kasi isang ulan lang, rumagasa, wasak. At ngayon, hinahabol na gawin. Ayon kay Dolor, hindi niya alam ang proyekto na wala aniyang building at quarry permit mula sa Kapitolyo. Hindi rin daw ipinagpaalam ang paggiba sa dating flood control project, kaya binaha ang mga nakatira sa tabi ng dike. Maghahain si Dolor na reklamo laban sa mga nasa likod ng proyekto. Nakapirma sa mga proyekto ang sinibak na DPWH Regional Director Engineer na si Gerald Pacanan. Patuloy na kinukuha ang kanyang pahayag. Nasa 200 bahay ang nasunog sa Barangay Culiat sa Quezon City kagabi. Kabilang sa mga inilikas ang kabaong ng isang pinaglalamayan doon. May unang balita si EJ Gomez. Naglalagablab na apoy ang gumulat sa mga residente ng Barangay Culiat sa Quezon City pasado alas 7 kagabi. Dikit-dikit at gawa sa light materials ang mga bahay, kaya mabilis na lumaki ang sunog na umabot sa ika-5 alarma. Hindi bababa sa 100 truck ng bumbero ang rumisponde. May mga transformer at poste ng kuryente ang nadamay. Yung umuusok pong transformer, naagapan naman po natin siya. Sa supply po ng tubig, wala po tayong problema. Masikip lang po talaga yung daan papasok dun sa loob sa area. Kinailangang gumamit ng self-breathing apparatus ang mga bumbero dahil sa kapal ng usok. Ang ilang residente halos walang naisalbang gamit. Lumabas pa ako ng pintuan. Biglang pagtingala ko sa bubungan namin, sa kapitbahay namin, may sumigaw na may sunog na. Hindi ho talaga kinaya kasi biglang bumulwak yung apoy. Kaya wala akong naisalba na gamit kahit isa. Sabi sa asawa ko, Ate Gemma, lumabas na kayo, lumalaki na ang sunog. Kaya tinignan namin, ito na nga, sobrang lakas na. Kung anong dala namin, ito na, hindi na kami nakapaglabas ng gamit. Ang importante, ligtas ho tayo. Nagbayanihan ang mga residente para tulungan ng mga bumbero sa pag-apula ng apoy. Ang pamilya namang ito nagtulong-tulong na mailikas ang kabaong ng kanilang kaanak na nakaburol. Yung kapatid ko, yung bilas ko, anak, sila tulong-tulong sila, mga 5 sila bumuhat pababa. Mahirap siyempre, mabigat sa loob natin, siyempre bahay mo yun . Basta importante ligtas ang pamilya namin. Ayon sa barangay, abot sa 200 bahay ang natupok ng apoy. Tinatayang 200 pamilya o 1,000 individual ang apektado. Sobrang nakakahindik kasi 5th alarm. So, ang daming mga na talagang kagaya niyan o taga City Hall umiiyak. Wala talaga siyang na-save kasi pauwi pa yung yung mga nanay, mga tatay. May isa akong batang nahawakan. Hinahanap namin sa Facebook yung nanay niya kasi hindi niya makontak. Naiwan niya yung cellphone. Buti nakita nung isang ninang. Sa evacuation center ng barangay, nagpalipas ng gabi ang mga apektadong residente. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Gayon din ang pinsalang dulot nito. Ito ang unang balita. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Pansamantalang isinara ang isang kalsada sa Pasig City kasunod ng pagbagsak ng 2 poste. May unang balita live si Mark Macalala ng Super Radio DZBB. Mark! Marie, sarado pa rin ang bahagi ng Caruncio Avenue sa tapat ng Immaculate Conception Cathedral sa Pasig dahil sa 2 poste na bumagsak. 2 linya ng kalsada ang pansamantalang isinara kaya hindi makadaan ang mga sasakyan. Sa impormasyon mula sa Pasig Traffic, papunta sana sa San Mateo Rizal ang isang truck ng basura nang sumabit ito sa nakalaylay na kable ng internet pasado 11:30 kagabi. Sa lakas ng pagsabit, bumagsak ang 2 poste at tumagilid ang 2 poste ng ilaw sa tapat ng simbahan. Sa kabutihang palad ay wala namang nasaktan sa insidente. Kinuha na ang lisensya ng driver na naharap ngayon sa reklamong damage to property. Samantala dahil sa insidente, problema ngayon ng ilang residente sa lugar ang kawalan ng internet connection. Sa ngayon, may mga taga-telco na nandito na doble kayod para mapalitan ang mga poste na bumagsak at para ayusin ang mga kable na lumaylay. Balik sa iyo, Marisa. Maraming salamat, Mark Macalala ng Super Radio DZBB.
Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.